ay magkaisa na sa banal na mundo. Ngayon, ilahat ninyo ang inyong hinihiling sa ilang simbahan. Hinihiling po namin matanggap si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin ni Jesus sa inyo? Kami kanyang palalakasin, gagawing masunurin at masisiglang kaari ng kanyang dakilang pamilya. Kung ninanais ninyo mabuhay na tunay na anak ng Diyos, bahalin at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at ibigin ninyo ang inyong kapatulad ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Kaya lumapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumana sa banal na pagdiriwang. Susulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus na noong gabing siya'y pinagkanulo ay dumangkot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin din naman, matapos maghapunan ay nilawakay niya ang sarong. Nagpasalamat at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Kung iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing makain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon pag sa muling pagpalit niya. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pakiulit nga po.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Padalang-dalang na Teophilus, marami na pong nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat at ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, uwat sa pasimula at nangaral ng salita. Patapos na ako ay makapagsuri ng buong lihat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buwat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng sa maayos sa salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matula ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumakay at sumasa kanyang makapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong pinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hiniran niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ilalaya at sa mga bulag na sila ay makakikita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisilid at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatutik sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga bata, mga magulang, congratulations po sa inyo para sa araw na to ng First Communion ninyo at ang inyong mga bata. Ipagpaumanin po ninyong hindi ako bumaba ng saktong alas 9. Kailangan po hindi ako magsimula ng misa ng alas 9 dahil kumain po ako kanina. At siguro mga magulang, nasabihan din naman po kayo noong Disyembre, nung kayo kinausap ng katekista, na may tinatawag na Eucharistic Fast bago ang banal na misa. And that is 1 hour before the Mass. O isang oras bago magsimula ang misa, dapat hindi ka na kumakain or kumain. You might have been instructed also, because I told her na pwedeng mag-inom ng tubig ang bata while waiting or habang nasa loob ng misa. Pero hindi candy o ibang any drinks because it does not, or rather, it does not prepare us for the receiving
of the body of Christ. Bakit po isang oras before the Mass? If I may just completely explain this one. Upang pagkatapos ng isang oras, wala nang laman ng tiyan mo. At pag ikaw ay nangamuyo na, it is only the body of Christ or Jesus Himself that fills your stomach or your body. Opo, yung isang oras mo na paghihintay pag hindi pagkain bago magsimula ang misa, plus ang paghihintay mo while in the Mass, consists the Eucharistic fast. At there is no conveniences there na sabihin mo, pwede naman siguro 30 minutes na lang, hindi. I definitely intended to do this para sabihan tayong sa pagpapakita ng pananampalataya, there should be no conveniences. Nasasabihin mo, pwede na siguro 30 minutes lang. O sasabihin mo, pwede na siguro na dumating ako sa misa, gospel na, total may gospel pa. That's not. Mga magulang, I am definitely telling you this so that your children might see properly from you kung ano yung tama. Dahil dapat matuto sila sa inyo. What the catechist may have said may be incomplete and definitely imperfect. Kayo mga magulang, definitely supplies. At makakapag-supply ka ng kung anong wala at hindi alam ng mga bata. Kung ikaw din po, kung kayo din po, ay natuto o di kaya ay nag-progress in your Christian faith. Oo, maybe I should completely say that. Hindi ko na po siguro kailangan sabihin kung ano nakalagay sa kanulo, kung anong sinabi ng ordo, kung anong sinabi ng prenotanda, para lamang matunayan ito. But definitely, my purpose in doing so, this introduction, is for definitely tell you parents, may mga simpleng bagay na kahit simple, hindi mo dapat ibali-wala. Ulitin ko mga magulang, o mga tito o tita, lola na nagdarito. Kahit simpleng bagay, pero kung ito'y tungkol sa pananampalataya, huwag mo dapat ibali-wala. Huwag dapat ibali-wala. And so, if I may now continue with what we are doing right now, mamamumunin sila sa ngayon. At sinabi nga po natin, it will be their first communion. Sana naman po, hindi ito yung first pagsisimba nila. And in that case, hindi niyo po ba sila sinasama, mga nanay at tatay? Or kayo din ba nanay at tatay? Hindi po ba kayo nagsisimba? Kung kaya't ang bata, ay kumbagay sa ngayon, first time pa lang pumunta ng simbahan at makapagsimba. If I may also clarify, yung pagpunta po ninyo dito sa simbahan, pagsindi ng kandila at pananalangin, is not pagsisimba. Pagpunta lang at pananalangin. Ito na ginagawa natin is rightly pagsisimba. I hope and pray, hindi lang din po ito ang una, pangalawa, o pangatlo ng mga bata at ninyo, mga magulang, mga nanay at tatay, lola at lola, tito o tita, who accompanied these children. Because definitely, if this becomes the last, then sayang ang sinimula bagong bagay sa bata.
Sayang ang sinimulang pagtuturo. Sayang ang kumbagay sinimulang sana pagtutupad ng inyong responsibilidad, mga nanay at tatay. Kung naalala pa po ninyo mga nanay at tatay, noong pinabinyagan ninyo ang mga batang ito, nangako kayo sa Panginoon, nangako kayo sa harap ng altar ng Diyos, na ang mga batang ito ay tuturuan ng pananampalatayang meron kayo. Because the children cannot say for themselves or choose for themselves the faith and the religion they would like or they want. Pero dinala po ninyo ang bata with the intention na kayo ang tuturo sa bata at sa pananampalatayang dapat niyang malaman. Kaya pinabinyagan niyo po sila. Kung kayo po for the last 6 months nakapag-attend ng binyag, palagi po akong napapakinggan ng mga pumupunta dito na nagsasabing ang totoong dahilan ng binyag ay buhay na walang hanggan. Hindi pangalan, hindi papel, hindi paghahanda, kundi ang pagpapabinyag ay pagkahanda sa bata sa pananampalataya at paghahanda rin niya sa buhay na walang hanggan. And this you have promised mga magulang. Katulad ng sinabi ko, nung dilala ninyo sila para pabinyagan. At sinabi ko din kanina, ito'y unang katuparan ng ipinangako ninyo nung sila'y pinabinyagan ninyo. Sa last part ng binyag, sinabi ng pare, o sinasabi ng pare, na kumpletuhin mo sana ang dapat makuha ng bata. Sa pangungumpisal, rather sa unang komunyon at kumpil, the priest is so clear when he said that. Sa unang kumpil, rather sa unang komunyon at sa kumpil, dapat mabuo ang sinimulan ninyo noong siya ay pinabinyagan ng mga batang ito inyong pinabinyagan. Therefore, by this time, isa pala ang natutupad doon sa naipangako ninyo. Well, dapat pangalawa. Dahil ang unang dapat matupad ang mga batang ito, dapat naturuan na ninyo mga magulang, ninong at ninang, tito at tita. Opo, simula ng 3 years old, if not 2 years old, a child should be taught. Because whatever na pwede natin maituro would definitely be critical sa better upbringing ng isang bata. Kaya kung ang natutunan ng bata is not about religion, not about even goodness, kundi ibang salita, ibang ugali, ibang treatment, then these children will have it for themselves, stored in their memory, lalabas na lang sa kanilang mga subconscious pagdating o paglaki nila when they are triggered by the same situations. I mean, I'm not here to say about psychological things, but the responsibility to teach, it has been yours, at ito ang unang dapat na kumbagay nangyari. Pangalawa na lang ito, to which the child, even before coming, the child, even before reaching grade 3, kayo mga magulang, have already taught them what is next in their spiritual life or in their being a Christian. Pero, forgive me parents if I may say this one, or ewan ko lang kung may pagkukulang ng katekista, but habang ako'y nagpapakumpisal o nakita nga din po ninyo, there are many na baliktad kung manguros. Di ko po alam kung sa eskulang sila naturuan manguros. In that case,
Pwede bang magtanong mga magulang, nagturo din po ba kayo kung paano maging Kristiyano mga bata nito? At least sa simula, pagpapanguros. Dahil kung bibilangin siguro natin, sobrang halos kalahati from them cannot or have not perfectly done them. Grade 3, and can already memorize certain gestures. Kahit na siguro age 3, 4, memorize na dapat, pero wala. I'm sorry to say this one, I'm sorry it may be, I sound accusing. But let me be, for the sake of instruction, for the sake of religion, and for the sake of pagpapakita natin ng tama at dapat tungkol sa ating pananampalataya. And I hope you don't mind, I go beyond minutes na in-expect ninyo na gagamitin ko para sa pag-uhumili. I want this time. Because what I have seen, pati na doon sa mga oras na nagpapabinyag, there is much to do. There is much to catechize. There is much to tell every one of us about our faith, about how should we do our faith, and about how faith should be lived out. Kung paano ito sa buhay. And, pasensya po, ako lang naman po ang microphone sa ngayon, kaya allow me to do that. And maybe give this to all of you parents, lalo na. Oo, as I have said kanina, pangalawang pagpupulfill ninyo ng pangako ninyo ang ginagawa natin sa ngayon. Pero bakit sinabing communion? Bakit hindi sinabing magsisimba lang kayo mga bata? Definitely, the perfection of coming to Mass is of course receiving communion. Or sabihin na natin, the highlight of the whole Mass is yung pakikiniig natin kay Jesus na namatay at muling nabuhay sa atin. Huwag din po kayo magsabing, pag dumating ako na bago komunyon, magkukomunyon na kaagad ako. Hindi, mali. The Mass needs preparation. Kung mamumumunyon ka, simulan mo sa simula. Because the Mass should start with the proclamation of the Word. And theologically, hindi ka makakapunta doon sa mesang yun kung hindi ka muna kakain dito sa misang ito. This is considered the altar of the Word or the table of the Word. Kaya kung halimbawa man po may nagsasabi sa atin na pwede naman siguro mag-communion kahit huli na dumating, baka pwede pong mag-isip-isip ka muna. Because definitely, faith is not about conveniences. Again, if I may repeat that. And to go back to what I'm trying to say, bakit sinabing komunyon, hindi misa? Dahil nga po, katulad ng sinabi ko, the perfection of attending the Mass is that one, to receive what was proclaimed here, to receive who was remembered on the table, to receive who was expressed by our faith from here to there. Expressed by our faith from here to there. Hindi ba pagkatapos ng mga pagbabasa, ang pari nagsasabing, sumasampalataya ako. And all of us definitely follows. And if I may say this one, hindi po yan sa commentator kung nagsisimba po kayo ng linggo. Hindi po yan sa commentator, huwag niyo pabayaan commentator lang na magsabi. Tayo lahat ay dapat magsabi ng pare, lahat na nagsiserve, kayo ng mga nagsisimba. It is because the completion of the table of the Word is that, and the start of what we shall be doing also on the table is that.
the proclamation of our faith, rather the recitation of our faith of the Credo. Opo, sinabing First Communion. Pero ang totoo, magsisimba ang mga bata, mag-a-attend ng misa, para makita nila ng pangungumunin is not a separate thing, but rather a continuous act of praise, worship, and love for God, our Savior. Those are the simplest words that maybe these children could understand. And maybe, peace be with you, easier for you parents also to admit or to understand. Oh, they must see these perfect realities within the Mass. And that they must see na hindi porket hindi pa komunyon, okay lang pumasok sa misa. Hindi. The Mass is a progressive act or actions about faith, progressive actions ng pag-alala ng tungkol sa Diyos, progressive action of a life that is lived by Jesus and a life that should be lived by all of us na dapat nating isabuhay. And when we come to eat the body and blood of Christ, that means pakitiisa natin sa Kanya, and that means already pagsisimula na ng buhay natin sa ngalan niya at para sa Kanya. And therefore, sana makita niyo na din po mga magulang na mahalaga ang magsimba. Mahalaga ang pumunta ng simbahan, maybe at least, if I may say, tuwing linggo. At least, kada best. Dahil kung dadalhin nyo lang po talaga ang mga bata nito tuwing linggo para magsimba, sobra-sobra ang kumbagay tao dapat tuwing linggo. Bukas linggo, ayaw ko po kung nandito kayo o saan kayo magsisimba. Ang totoo po, kung tuwing linggo nandito kayo, pati mga bata nito, madami sana sa 7 misa dito sa simbahan natin ang makikita mga kabataan around attending the Mass. Pero hindi. Well, hindi ko na po sako kung halimbawa sa ibang simbahan kayo pumupunta para magsimba. Well, hindi ko na po kayo babantayan ng ganyan. Amin sa ganyan. But the simple truth is, you parents are supposed to bring these children to the church for them also to learn, to listen from the Word, and to appreciate God's action of love on the cross and accept Him sa Holy Communion. Siguro ang isang malaking tanong din mga nanay at tatay, nangungunyon din mo ba kayo? Nangungunyon po ba? Kung halimbawa ang sagot po ninyo ay, Opo, Father. Ang sunod kong tanong, may ginawa ang mga batang ito bago sila mangungunyon? Nangumpisal. Nangumpisal din mo ba kayo mga nanay at tatay? Kayo mga magulang na pipila mamaya sa pagkukumunyon. Do you think your stomach, your soul is prepared to receive Christ? Sa bawat list, katulad ng these children were prepared. At least, may catechesis, nagpumpisan, at sa ngayon ay nag-a-attend na ng misa at mangungumunyon. I should ask you, mga magulang, since ang mga batang ito nung sila nagpumpisan sa akin, sinabihan ko silang, hindi lang ito ang dapat unang pangungumpisal mo. You can ask your children somehow later, pagkatapos ng misa, if really I have told them this one. I have said, habang lumalaki ka o tumatanda, dapat tandaan mong palaging mangumpisal para maging malinis sa puso at kaluluwa
At para pagdating ng panahon, mabahaginan din tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. That is what I told these children, ay inyong mga anak. And, sino ba talaga ang tutulong sa kanila para matupad ito? Few parents, definitely. They may not remember it by this time, but by bringing them always, as you should, to the church para mangumpisal, sinisimulan ninyo para sa kanila ang isang pananampalatayang wagas, ang isang pagsunod na wagas, ang isang pagkilala sa Diyos na makapangyarihan at mapagpatawad. Iyon ang kumbagay sinisimulan ninyo by doing so. Opo, hindi lang pagdadala sa simbahan at pagsisimba ang kumbagay obligasyon po ninyo mga magulang. It is also bringing them always to confession as you should, as we all should. Dahil kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos, kailangan natin maging malinis sa harap niya para maging karapat-dapat ng kanyang biyaya, lalo na ng banal na misa at banal na komunyon every time. Tanong ko lang po, ilang beses na ho ba kayong nangumunyo na hindi namumpisal? I'm sorry if I may sound rude, if I become rude by these questions that I do. I just simply would like all of us, not only maybe to learn, but also to understand these realities. Nangungumunyo lang ho ba tayo na hindi nangungumpisal? Oo, the church has said, at least, pagdating ng Semana Santa, makapagpangumpisal tayong lahat to prepare for the coming feast of the death and resurrection of Jesus. Pero hindi po ibig sabihin, isang beses ka lang mangumpisal or mangumpisal ka lang kung si Semana Santa na o kung Semana Santa na, hindi. That might simply be what is written. Oo, it had sounded like kahit isang beses pwede. Oo nga naman, that is what is written. Pero, kung alam mo ikaw nagkasala, pananatiliin mo bang kasalanan mo sa iyong sarili? And maybe, pasensya mga magulang, let me be righteous. Peace be with you. Let me be righteous. I may be accusing you. Peace be with you. It is just a situational. Just make one thing all of us somehow to reflect. Baka, dahil sa hindi sinasanay natin ang ating sarili sa pangungumpisal, kaya mga batang ito does not also know what sins are. Kasalanan mo ba ng bata kung siya'y nakabasa? Kasalanan mo ba? Paano nga bang maging bata? Tell me, parents. Don't they run around, walk around, stumble on things? Hindi ba gano'n ang mga bata? Look, wala naman siguro ang batang hindi nakabasag, hindi nakaapak ng kung ano, etc. And if this is the simple truth, ewan ko lang kung bakit these little children of yours would consider kasalanan na halimbawa nakabasag o di kaya nahulog niya ang tinidor, etc. There must be something in it. May mga sinasabi at tunituro, nasasabi tayo sa mga bata na actually hindi lang siguro natin naintindihan. But the simple truth is, they thought it is a sin because you said so. They thought this is wrong because you said so.
Ang pangulit ba ng isang bata, isang malaking kasalanan? Well, I do not know kung yan din ang, I don't think ituturo ng katikisa yan, pero kung yun man, I do not know. Ang kakulitan ay hindi kasalanan spiritual. They are children. They must learn. At nung ako'y nasa school pa, nung nag-attend ako ng national meeting, one of our speakers had told us na, sabi niya sa amin, ito mga bata po ninyo, huwag niyong bebehin ng bebehin. Kung ano yung dapat nilang marinig, kung ano yung nasa batas, kung ano yung dapat gawin, tell them that this is what to be done. No conveniences. Kaya nga siguro, imbes na ang mga bata should also know kung ano yung mali, kung ano yung hindi dapat. Hindi din kumbaga nare-realize ng bata because ourselves too have not recognized that we have sinned and that we are sinning or committing sins at hindi na binabaliwala na lang natin because we thought it is simply okay and we can do better. Pero hindi. There is always something wrong in it. I'm sorry to say this one. Nung puros ganyan po ang sinabi ng mga bata po ninyo, when they confess, I ask, kung nagsinguling din ba sila sa kanilang mama at papa? Nag-oo din. I ask, bakit ito lang ang sinabi ko? Ito pong sinabi sa aking kasalanan Kasalanan ko daw dahil nabasa ko, kasalanan ko daw dahil ganito. But when I asked them kung nakapagmula, they said yes. Look, what they want to confess is the Catholic sin. Pero the sin na dapat i-confess, doon ko lang nalaman when I asked them. At sana, when they go home today, mga nanay at tatay, they start to know really what is wrong and what is right, what is safe and what is spiritual. Please tell them, or maybe please make yourselves aware of this also. Dahil ang totoo, dapat mas maging concern natin ang buhay spiritual, ang kaligtasan nila at ang kaligtasan natin than any other things in this world. Bakit ito binasa kanina ang gospel para sa ngayong araw na ito? Well, ang gospel na binasa ko po is galing sa chapter 1 ni San Lucas. Ito ang dapat palaging sabihin sa mga protestante kung palagi silang nag-mention na bakit tayo naniniwala or rather nagpipray kay Virgen Maria. This is the one thing that they do not want to discuss because everything is there about the Virgin Mary. I mean, hindi na natin nabasa sa ngayon. But look, we have seen or heard sa gospel na sinabi dito na si Jesus ay nagbasa sa templo and Jesus even said, everything is fulfilled now in your hearing. Oo. Jesus would like them to know everything about Him bilang Diyos, bilang Mesias. And this is also the reason why I read this one, so that all of us may definitely accept that simple truth. If we don't accept God in our lives, mga nanay at tatay, we might not teach anything at all to our children. If we don't accept God as our judge, our creator, our savior, wala din po siguro tayo maituturo sa mga bata na mas mahalaga pa kaysa sa mundo nito. Jesus had made himself recognized in the gospel by these people. And so sana kayo din, mga magulang, o mga tito at tita, o di kaya lola at lola na lang ganito.
If we don't recognize this simple truth first, then maybe ito nga lang talaga ang bata first. Kung yun ang bata first, na pagsimba ng bata dahil pagkatapos nito, you might also begun together with your children, just doing the matters of this earth and not yung kaligtasan natin at ang buhay na walang hanggan. So, these are matters of emergency, if I may say. Dahil hindi mo pwedeng maturuan ng isang bata o ang isang tao ng isang oras lang, 2 oras, 2 araw, 3 araw, kahit ang ating mga sarili, we cannot. We might as well start ourselves reflecting on this and realizing the better things for us Alam mo saan? and for these children. Room sa dulo. Salamat po kung salamat po sa inyong pakikinig. I just hope so. These are all for the children na kumbaga ay sinama natin o sinamahan natin para magsimula ng kanilang bagong buhay sa Diyos. At sana, ito'y masimulan natin ng maayos at tapat para sa kanilang kaligtasan.